ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon ang karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y kapis ang tulog? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, sa muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting inyong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa ating mga kababayan dito po sa Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon, kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. At sa ating mga online viewers, kayo po ay nakasubaybay sa ating page sa UPC Bulan Church sa ating Facebook Live. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos.
Sumayin niyo po ang kapayapaan at ang pagpapala ng Panginoon sa umagang ito, sa ating pagising. Nawa ay patuloy po nating madama sa ating pong mga buhay. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Paumanhin po sapagkat kahapon ay naputol po yung ating live dahil nawalan po tayo ng signal. So, may mga naghintay po sa atin at hindi na po tayo nakabalik. So ngayon ay nawa ay magtuloy-tuloy po yung ating signal sa ating pong programa. So abangan lang po natin kung medyo humina mamaya ay tiyagaan po natin na hintayin kung ito ay babalik din mga kapatid. So, salamat sa ating mga viewers, live viewers ngayon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagbati po sa lahat ng mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation natin sa Magsaysay Bulan UPC. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa pangunguna ng ating coordinator dyan and elder si Brother Jovi Laudit. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sumayin niyo ang patuloy na kasigasigan, kalakasan espiritual sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. To God be all the glory. At good morning din po sa ating mga kapatiran dyan po sa ating congregation ng UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sumayin niyo po ang patuloy na kalakasan at kagalakan sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Good morning din sa ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon mga kapatid at patuloy po na palakasin po tayo ng ating Panginoon. At pagbati po, happy birthday kay Brother Alvin Reverente. Ayan, pagpalain ka ng Panginoon, ang aming kapatid at ang inyong buong family, si Giselle at si Vince and Amara. I-bless po kayo ng ating Panginoon. To God be all the glory. At ganun din, batiin natin ang ating mga kapatiran dyan sa lugar ng Barangay Otavi. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang Granado family, Bagaw family, i-bless po kayo dyan ng Panginoon. At lahat ng mga kapatiran natin dyan sa lugar ng Barangay Otavi. At salamat sa Diyos, patuloy po na pinagpapala ng Panginoon ang bagong gawain po natin dyan sa Coastal Barangay ng Aguinaldo Bulan. Sa pangunguna po ng ating manggagawa dyan, si Brother Aljon and evangelism team. I-bless po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Watching right now mga kapatid ang aking pastor, Pastor Roland Rosare dyan po sa Blooming Tree Church na saan noong last Sunday ay nagdiwang po ng 33rd anniversary ng church. Dyan po ako nagmula mga kapatid sa UPC Blooming Tree under Pastor Roland Rosare. Siya ang aking pastor na naghubog ng aking spiritual na buhay. Good morning din sa ating kaibigan, District Presbyter ng Masbate City, Masbate District, Pastor Choi Ubak. God bless po sir, pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
Watching right now, Sister Lea Lee Gonzaga Jaming, Sister Marlene Golyoso, Sister Yuli Albao, good morning po. Sister Angelita Liguro, Sister Alice Benusa Gabon, good morning. Sister Maria Febo Torres Pantas. Ayan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging si Pastora Sheila May Peñaranda Ibanez ng UPC Sabah, Malaysia. I-bless po kayo ng Panginoon. Si Sir Ray Galo Sr. dyan sa Makati, good morning. Si Jan Salvador, good morning. Brother Serafin Akiwo, good morning. Brother Oli and Sister Net. At ganoon din si... Okay. Basahin ko lang yung message ng aking kapatid, Pastor Roland. Blessed morning, my dear brother, Pastor Randy, and to all viewers, God bless you all. So, thank you sa pagsubaybay sa kabila ng very busy na schedule. And belated happy church anniversary. So, hindi po kami nakarating dahil may mga kasabay na schedule. Sister Melchi Botardo Ferrer, good morning from Commonwealth, Quezon City. God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Danny Ocampo, si Brother Mike Russell, good morning. Si Brother Daniel Marahay sa lugar ng Palawan, good morning. Sister Erlinda Peruelo, pamanin po, inuubo tayo at sinisipon. Sister Marilyn Wagas Ayok, good morning. Sister Maricar Quintano dyan sa Masbate, pero marahil na sa bulan ito ngayon. Si Mama Eden Manata Nabua, good morning. Thank you for watching. Sister Cecil Perlas Tarel, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Evelyn Valencia Punsalan sa lugar ng Palau, good morning. Sister Claro Alde Pagasartonga, babae ba ito o lalaki? Hindi ko ay brother. Okay, Brother Claro Alde Pagasartonga, thank you for watching. Mr. Helen Hailo, Brother Dario Tobias, Sister Mila Dumalaya, Sister Angelica Grafil, si Pastor Jomar Golyoso, ang aking pamangkin, diyan po sa Pampanga, good morning. And watching Sister Jane Ioy, thank you. Good morning dyan sa inyong family sa Zone 7 at maging ang ating mga kapatiran dyan sa Aquino, Barangay Aquino, ang Isuela family, Gotis family, Guyal family, and D family. Sister Emily Palcuto Dulva, watching from Abu Dhabi. Ayan. Sabi niya, taga Gugon, Kasiguran ako. Ayan. I-bless po kayo ng Panginoon. Pag uwi nyo po sa Kasiguran, ay umatin po kayo sa ating gawain dyan sa UPC Kasiguran. Dyan mismo sa may Corbada sa Tulay, sa sentro. Ayan. Makikita nyo po dyan ang ating church ng UPC under Pastor Ryan Fernandez. Ayan, pamangkin ko din po yung pastor dyan sa Kasiguran, Sorsogon. Sabi ni Pastor Choi Ubak, good morning sa lahat ng followers and listeners. God bless sa inyong lahat. Thank you, sir. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Joven de los Reyes Dazo, good morning. Mr. April Santos, si Ma'am Ann Bueson, dyan po sa Biton and family, good morning.
at lahat ng mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Biton. From Australia, Sister Irene Gu, pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Praise the Lord. Sister Loretta Mendoza, good morning. Maging si Sister Stella Frio from Palawan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ayan. Kapamilya ata ito ni Pastor Frio sa Virginia Church, Palawan, Puerto Princesa. Si Janet Stephen, ayan, good morning from Batangas. Maging si Chris Pilutin, good morning. Si Nanay Emma Madrona dyan sa Zone 2, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Elena Morata Burabo, good morning po dyan sa Bagong Silang. At maging Sister Christine, ay kausap natin dyan kagabi sa Bonifacio. Sina Tatay Eli, Nanay Nora, good morning. Brother Adam, Brother Bio, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you sa update, Brother Michael Regidor, ang ating pong technician dyan po sa radio station. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Si Sister Jean Halmasco de Vera, thank you for watching. Okay mga kapatid, tayo po ay mananalangin bago tayo dumako sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa dakila mong biyaya at pagpapala sa bawat isa sa amin, kasama ng aming mga listeners sa radio station, FM radio station, at maging ang aming mga viewers sa Facebook Live. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong malayang pagkilos, pagpapala sa buhay ng aming mga taga-subaybay. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng nakatune in ngayon sa radio, sa Facebook Live, at lahat ng mga nagsishare ng morning episode po namin, ay patuloy mo pong iabot ang iyong mapagpala at makapangyarihang kamay. Maraming salamat, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. And before we start our topic, paalala po sa mga kapatiran, wala po muna tayong prayer meeting sa church ngayong 24. Pero sa inyong mga tahanan, mga kapatid, ay maglaan po kayo ng time para manalangin mamaya. So, wag na munang maghiwa-hiwalay ang mga pamilya, lalo na yung bibihira lamang po magkita-kita ng mga pamilya. Sulitin nyo na po ang inyong bakasyon at reunion, mga kapatid. Ang prayer po natin hindi na sa church mamaya. Ilaan nyo na po sa inyong tahanan ang panalangin. So wala tayong prayer meeting sa church, pero ituloy nyo ang prayer sa inyo pong mga tahanan together with your family members. I-gather nyo ang inyong mga kapamilya at maglaan po ng panalangin at pasasalamat sa ating pong Panginoon. Dahil unawaan po natin na bibihira lamang po ang ilang pamilya magkita-kita, dahil ang ilan ay nasa Manila, ang iba ay nasa ibang bansa, at pag December ay yun lang ang pagkakataon nila na nagre-reunion. So, ang prayer po ay pwede naman nating isagawa kasama ang inyong pamilya. So, kaya wala po tayong prayer meeting sa loob ng church, pero sa inyong mga tahanan, sa inyong pamilya, mag-gather po kayo sa family and you can pray to the Lord at pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na ipinagkakaloob niya sa ating pong mga buhay. So, yan po yung ating setup ngayon. Ang ating pong pagsamba din po ay araw po ng Sabado, dyan sa UPC Magsaysay Bulan, alas 6:30 ng umaga.
At dito sa Iquirino, Sabado din po, alas 8 ng umaga. At pagdating ng araw ng linggo, dyan po tayo sa ating panambahan sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga, araw ng linggo. At pagbati po sa mga kapatiran natin dyan sa UPC Catanduanes. Magkita-kita po tayo dyan sa darating na linggo. Mayroon po kaming mission trip dyan po sa isla ng Catanduanes ngayong darating na linggo. Kasama ko po si Brother Oli and Brother Vio. So pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon, UPC Catanduanes, sa inyo pong Thanksgiving sa darating na linggo. At pangunahan po yan ng ating pastor dyan, si Pastor Mishak Saldivar ng UPC Catanduanes. Praise the Lord. At ngayon po, dadako na tayo sa salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Isaiah in chapter 7 verse 14. Ito po yung topic natin na hindi man natin nasimulan kahapon dahil naputol po nga yung ating signal. Sabi po dito mga kapatid sa Isaiah chapter 7 verse 14, "Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel." At yung prophecy na ito ay nagkaroon ng katuparan sa Matthew 1:21 up to the following verses. "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin." Now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, "Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel," which being interpreted is God with us. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. At sa verse 121 ng Matthew, "At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. So our topic for today is entitled "The Greatest Gift", ang pinakadakilang regalo. Alam nyo mga kapatid, alam ng ating mga kababayan na ang Disyembre ay nakasanayan na ng mga tao ang pagbibigayan ng mga regalo sa eskwelahan, sa mga company, sa mga reunion, kung natataon ng December, sa may mga churches na nag-o-observe nito, mga kapatid. And there's nothing wrong about giving gift, mga kapatid. Lalo na kung ito ay bukal sa ating puso na walang halong anumang pansariling motibo or expecting nothing in return. Nagiging masama lang ang regalo depende sa motibo ng paggawa nito, mga kapatid. Kung ito ay i-demand sa iyo para gawin, o di kaya ginagawa mo ito dahil mayroong kang inaasahang kapalit o mayroong personal interest. Doon lang nagkakaproblema yung pagbibigay ng regalo.
Sa katunayan, ang topic natin ngayon ay patungkol sa pinakadakilang regalo. Nung ang sangkatauhan ay mga ilangan ng katubusan, na kung saan walang sino mang tao na kahit ikaw na ang pinakamayaman ay hindi mo ito pwedeng i-provide maging sa iyong sarili. Ito po ay ang katubusan ng ating kasalanan. Alam natin yung talatang John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. So mga kapatid, nung ang tao ay mga ilangan ng katubusan at walang sino man sa atin sa mundo na pwedeng magkaloob nito, dumating ang Panginoong Hesukristo, ipinanganak sa sabsaban, mga kapatid, upang tubusin ang sangkatauhan sa ating mga kasalanan. Well, hindi po kami naniniwala na December 25 ang eksaktong kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Wala po yan sa Bible, mga kapatid. Huwag tayong mag-akala na December 25 ipinanganak si Jesus Christ. Wala pong ganong record sa Bible. At kahit ang mga commentaries, mga kapatid, mga scholars, ay hindi rin sila sumasang-ayon na month of December, lalo na yung Petsang 25, ay hindi po yan ang eksakto na kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Gayunpaman, hindi po mahalaga kung anong petsa. Ang mahalaga ay yung pangyayari, mga kapatid. Ano po ba yung pangyayari na yon na napakahalaga? Nung ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Yun ang pinakadakilang regalo na tinanggap ng mundo. So dahil ngayon ay ang usapin ng maraming tao is about gift. At alam nyo po, ang Pasko, namamali na po yung mindset ng tao. Christmas is not about receiving. Kaya may mga malungkot sa araw ng Pasko. Dahil ang mindset nila mali. Christmas is not about receiving. Christmas is about giving. Ang iniisip mo dapat, hindi kung ano ang tatanggapin mo. Kung i-adapt natin yung mindset ng Panginoon, ang iniisip ng Panginoon ay kung ano ang maibibigay niya sa tao. Kaya namamali na po ngayon, kaya maraming frustrated, araw ng Pasko, aligaga dahil wala pang natatanggap, mainit na ang ulo dahil hindi makontak ang mga ninong, ninang. Mga kapatid, Christmas is not about you. It's about Jesus. Christmas is about giving and not receiving. At anong sabi ng Biblia? Mas mapalad yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Bagamat hindi tayo naniniwala na December 25 yung eksaktong kapanganakan ni Jesus Christ. Sabi ko nga sa inyo, hindi mahalaga kung anong buwan, anong petsa. Ang mahalaga ay yung pangyayari na ipinanganak si Jesus Christ. At kung mahalaga yung pangyayaring yon na ipinanganak si Jesus Christ, hindi rin masamang ito'y alalahanin. Alam nyo, yung mga mahalagang bagay, inaalala natin, ginugunita natin. Yung wedding anniversary, mahalagang bagay yan. Ginugunita natin yan. Yung kaarawan natin, mahalagang bagay yan. So kahit walang handa, inaalala natin yan, mga kapatid. So kung ang kapanganakan ni Jesus Christ ay mahalagang pangyayari, hindi man po masama kung ito ay alalahanin
sa anumang petsa, sa anumang taon, at sa anumang araw. So maliwanag po mga kapatid, hindi tayo panatiko na kailangan December 25 alalahanin si Jesus Christ sa kapanganakan. Hindi po. Pwede mo siyang alalahanin kahit anong buwan, kahit anong araw. Dahil kung mayroong mang mahalaga ay yung pangyayari na tinanggap ng mundo ang pinakadakilang regalo nung ipanganak si Jesus Christ sa sabsaban. Upang, kumbaga, He was born to die for our redemption. Siya po ay nabuhay upang mamatay para sa ating kaligtasan. So, di ba ngayon ay usong-uso yung exchange gift? Alam nyo mga kapatid, nagkaroon din ng exchange gift ang tao at ang Diyos. Alamin natin, ano ba ang nairegalo natin sa Diyos? Romans chapter 6 verse 23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Through Jesus Christ, our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino ang dumanas ng kamatayan? Ang Panginoon. Kung mayroon man tayong nairigalo sa Panginoon, yung mga kasalanan natin, mga kapatid. The wages of sin is death. Sino yung sinners? Tayo. Pero sino ang nagdusa? Si Kristo. At ang kanyang regalo sa atin, kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, magsisisi sa kasalanan, magpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, the gift of God to the humanity is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ipagpawalahin niyo po at nakapwesto ako rito sa bintana para lumakas yung signal at napakalakas ng mga sasakyan, mga tambutso ng sasakyan. Kasi doon sa dati kong pwesto ay mahina yung signal. Okay? So, tiyagaan na lang po natin pag may dumadaang sasakyan, medyo maingay. So, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kung titingnan natin ito as exchange gift, ang regalo sa atin ng Panginoon, katubusan, buhay na walang hanggan, kapatawaran. Inalay niya ang kanyang buhay sa atin. Ano naman ang regalo natin sa Panginoon? Wasak na buhay. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 11:28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha. So kapag lumalapit tayo sa Diyos, hindi para magbenepisyo ang Diyos. Dahil wala pong madadagdag sa Diyos pag naglingkod tayo sa Kanya. Wala po siyang mabibenepisyo. Sa katunayan, nung minahal tayo ng Diyos, nalugi nga ang Diyos eh. Dahil ang mga totoong nagmamahal, dapat handang malugi, handang masaktan. Dahil kasama yan kapag nagmahal ka. One way or another, masasaktan ka. Nung minahal tayo ng Panginoon, nasaktan ba ang Panginoon? Yes, puro nga kapaitan lang ang naibigay natin sa Panginoon. Nung minahal tayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon, ano ang naranasan ng Panginoon? Rejection, pag-alipusta, kamatayan. Ayan. Kaya yung pinaka-highest expression ng pag-ibig ng Diyos ay yung kanyang crucifixion to prove His love. Hindi siya nagsalita lang ng mahal niya tayo, kundi pinatunayan niya ito because action speaks louder than words. Walang kwenta yung salita kung walang kalakip na gawa, mga kapatid. So, kung titingnan natin bilang exchange gift, mga kapatid, ang regalo natin sa Panginoon, wasak na buhay, problemadong buhay, tira-tira ng bisyo, tira-tira ng drugs, yan, yung mga na-convert galing muna sa drug addiction,
sa masalimuot na buhay. Tira-tira ng dyablo yung ating nairigalo sa Panginoon. Ang iba kung kailan dinadialysis na saka maglilingkod sa Panginoon. Reject na buhay, mga kapatid, pero tinatanggap pa ng Panginoon. Sa mundo, kapag reject ka na, iwanan ka na. Pag napakinabangan na ng mundo ang iyong talento, ang iyong lakas, ang energy mo, iwanan ka na ng mundo. Pero si Jesus Christ, kung kailan iniwanan ka na ng mga kaibigan mo, dahil baldado ka na, pag lumapit ka sa Panginoon, accepted ka pa rin. Ganyang kabuti ang Panginoon. Wala man tayong ibang nairigalo sa Panginoon, kundi yung ating mga karamdaman, yung ating mga kapighatian, yung ating mga kabigatan, sira na buhay, makasalanang pagkatao, mga kapatid. Yun ang nairigalo natin sa Diyos. At ano ang balik sa atin? Kapatawaran mula sa Panginoon, katubusan, kagalingan, kapayapaan. Merong awit na nagsasabing, sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may kapahingahan. Mga kapatid, lahat ng yon ay benepisyo natin nung tayo ay lumapit sa Diyos. Pero ang tanong, ang Diyos, ano ba ang nabenepisyo niya nung tayo ay lumapit sa Kanya? Wala. Pero dahil mahal niya tayo, handa niyang tiisin ang ating mga pagkukulang, pagkakasala, at upang tayo ayusin at baguhin. Kaya kung mayroon mang pinakadakilang regalo na dapat asamin ng tao na tanggapin, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Aanin mo ang mga nakabalot na mamahaling regalo kung sa kabila ng mga bagay na ito ay wala sa atin ang ating Panginoon. So mga kapatid, huwag tayong sumentro sa materialismo ng mundo, sa komersyalismo ng mundo tungkol sa Pasko. Isentro natin kay Kristo ang ating atensyon, ang ating buhay. So paano tinanggap ng tao yung regalong ito? Romans 5:18, therefore as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Si Adan po yan. Sa pamamagitan ng pagkakasala ng isa, napahamak ang sangkatauhan. Ito po ay si Adan. Pero ngayon dumating si Jesus Christ, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Amen. Nung dumating daw yung, alam nyo sa Bible, tinawag si Jesus Christ na second Adam. Amen. Si Adan, siya yung first Adam, dahil kay Adan, nagkasala ang lahat ng tao. Pero nung dumating yung second Adam, which is the Lord Jesus Christ, siya tinawag na second Adam, dumating naman ang katubusan sa lahat ng tao. Yung kaligtasan. So makikita natin yung comparison between the first Adam and the second Adam, Jesus Christ. Yung first Adam, nung nagkasala siya, lahat na ng tao from Adam and Eve ay nagkasala. Sa pamagitan ng offense ng isa, judgment came upon all men to condemnation. Pero nung dumating si Jesus Christ, the second Adam, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification. From condemnation to justification. Kaya yan ang benepisyo natin kapag si Jesus Christ ay tinatanggap natin at pinaglilingkuran sa ating buhay. Mga kapatid, from condemnation, tayo ay tumatanggap ng justification kay Kristo. Inihula sa Isaiah 9:6 ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Siya yung batang tinutukoy dito na ipapanganak. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder.
And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. So mayroong 5 na katangian na tinukoy sa Isaiah 9:6, ngunit tumutukoy lamang sa iisang pangalan. Ang tinutukoy dyan ay ang Panginoong Hesukristo. Bakit sinasabi natin that Jesus is the greatest gift? Because the name of Jesus is Wonderful, Counselor, He is the Mighty God. Marami dyan ang umaangal, mga kapatid, dahil may mga relihiyon na hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Tao lang daw. Hindi po kami tumututol na tao si Kristo. Nasa Bible naman yan. Pero ang hindi natin pinaniniwalaan ay pag sinabing hindi Diyos si Kristo. Sapagkat ang kompletong pagkilala kay Kristo ay kung tatanggapin mo na siya ay totoong tao at siya rin ay totoong Diyos. Sa katunayan, bago siya magkatawang tao, siya ay may ibang orihinal na kalikasan. Ayan. Sabi ng Philippians chapter 2, mga kapatid, from verse 6 up to the following verses, bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. So hindi siya tao lang. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nakitulad sa tao. Kung dati na siyang tao from the very beginning, hindi na siya makikitulad sa tao, tao ka na nga . Kaya yung mga dati ng tao, hindi na pwedeng magkatawang tao. Kaya si Jesus Christ, hindi siya dati tao. Kaya nga siya nagkatawang tao kasi hindi siya dati tao. So, He is Wonderful Counselor. Kapag kailangan mo ng mga milagro sa buhay mo, mga problemang hindi mo kayang solusyonan in your own human capacity, God is a wonderful God. Kung ikaw ay nagugulumihanan at hindi mo alam ang gagawin, Jesus Christ, He is our counselor. At yung mga bagay na hindi kaya ng tao, Diyos ang makakagawa. He is the mighty God. At doon sa mga ulila na wala ng magulang, He is the everlasting Father. Jesus, He is the mighty God and the everlasting Father. Kaya nga sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa, Juan 10:30. Kasi sa Isaiah 9:6, yung mighty God na yon, siya rin ang everlasting Father. At kung ikaw ay walang kapayapaan, Jesus Christ, He is the Prince of Peace. Kaya kompleto ka pag mayroon kang Jesus Christ sa buhay mo. Pag pinaghari mo ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo, your life will be complete, mga kapatid. Wala nang kulang, wala nang hahanapin pa. Kaya ang totoong nakakaramdam ng totoong satisfaction ng buhay ay ang mga taong nakasumpong kay Kristo. Yung mga taong tumanggap kay Kristo. According to Colossians chapter 2 verse 9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and of power. So yung Isaiah 9:6, mga kapatid, patunay na walang Trinity. So, hindi tayo naniniwala sa doktrina na may 3 persona ang Diyos. Sapagkat doon pa lang sa Isaiah 9:6, yung Diyos, siya yung may-ari ng pangalan ng batang ipapanganak. Sino ang batang ipapanganak na yun? Anong pangalan? Jesus Christ. At ano ang description ng Isaiah 9:6 tungkol sa pangalan ng batang ipapanganak? Hindi po yung bata yung Diyos, kundi yung pangalan ng batang ipapanganak. Yun ay Diyos, mighty God, at yun din ang everlasting
Father. So ilan ba ang everlasting Father natin? Wala. Isa lang. Walang iba. There's only one everlasting Father. At sabi ni Jesus, Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. At bilang mga Kristiyano, anak tayo ng Diyos. Kaya pag hindi mo tinuring si Jesus Christ na Ama, kaano-ano mo si Jesus Christ? Kapatid? Pinsan? Mga kapatid, unawain natin ito mabuti. Kung ikaw ay naniniwala na anak ka ng Diyos, pero hindi mo naman pinaniniwalaan na si Jesus ang Ama, kaano-ano mo si Jesus Christ? Ano ang tawag mo kay Jesus Christ? Brother? Kapatid? So, si Jesus Christ at ang Ama ay iisa. Kasi magkakaproblema tayo ng relasyon kay Kristo pag hindi natin tinanggap na si Jesus at ang Ama ay iisa. Hindi naman natin tito si Jesus Christ. Hindi naman natin siya pinsan. Hindi naman natin siya barkada o kapitbahay lang. Ano ang magiging tawag natin kay Jesus Christ kung hindi natin paniniwalaan na siya ang Ama? Sa Isaiah 9:6, the name of the child that is going to be born, mga kapatid, the name of the child, walang iba kundi si Jesus Christ. He is wonderful, mighty God, everlasting Father, Counselor. Ayan. 5 katangian. Pero si Kristo lang lahat ang tinutukoy. Kaya iisa lang ang tunay na Diyos at wala na pong iba. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Patuloy po tayo, mga kapatid. If you have Jesus Christ in your life, you are complete. Ang buhay mo ay kompleto. Kaya ang nakakaranas ng satisfaction sa buhay na ito ay ang tumatanggap lamang kay Jesus Christ. Pag hindi mo tanggapin si Jesus Christ, hahanapin mo ang satisfaction ng buhay sa bisyo, sa kayamanan. Kaya tingnan nyo po, yung mga nagnanakaw sa bayan, bilyon-bilyon na ang ninanakaw, hindi pa rin masayahan, hindi pa rin masapatan. Mga kapatid, ang dami ng mga pera ng bayan na ninakaw, patuloy pa rin sa pagnanakaw. Sapagkat sa salapi, walang satisfaction ang tao. But with Jesus Christ, mga kapatid, in our lives, mararamdaman natin ang tunay na satisfaction. Kaya siya yung greatest gift. Sa Bible ay dinescribe po si Jesus Christ. I-compare nga natin itong Jesus Christ na nasa Biblia doon sa inaakala nating Jesus Christ na nasa kalendaryo o yung rebulto ni Jesus. Isaiah chapter 53 verse 3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao. Siya'y hinamak. Okay, simulan natin dito sa Isaiah 53 verse 2. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Ang tinutukoy dito ay si Jesus Christ nung siya ay magkatawang tao. Kaya po nais kong itama yung ating mga pag-aakala na akala natin yung Jesus Christ ay yung nakikita natin sa kalendaryo, sa mga rebulto na Jesus Christ na gwapong lalaki, mahaba ang buhok, matangos ang ilong. Hindi po ganon ang description ng Biblia patungkol kay Jesus Christ. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, walang anyo o kagandahan man
At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Sa physical niya yon, mga kapatid. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman, ayan, at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos, at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Ito yung kabutihan niya. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yan ang description ng Bible tungkol sa appearance, outward appearance of Jesus Christ. Wala siyang tinatawag ng mundo na pleasing personality outwardly. Kapag tinitingnan daw nga po natin, pag titingnan natin si Jesus Christ, according to Isaiah 53, hindi siya desirable sa kanyang outward appearance. Kaya yung ipinapakita na Jesus Christ sa kalendaryo, na gwapong lalaki, matangos ang ilong, matangkad, hindi po yun ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Jesus Christ. Kaya nagkakamali po tayo ng pag-aakala. Hindi po yun ang tunay na Jesus Christ. Ang kagandahan ng Panginoon ay yung kanyang puso. Dinala niya ang ating mga kasalanan. Pinagdusahan niya sa krus ang ating mga pagsalansang. Siya ay binugbog, inalipusta, itinakwil, pinako sa krus, tinusok sa tagiliran, pinatay. Pero lahat ng yon ay kanyang tiniis dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. That's why I can say with the biblical understanding that Jesus Christ is the greatest gift. Siya ang pinakadakilang regalo. Kaya lang, hindi siya na-recognize ng tao. Kaya siya ni-reject, tinakwil, pinarusahan, tayo ang makasalanan, siya ang naparusahan upang tayo ay bigyan ng tunay na katubusan. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko po ang bawat isa, ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Diyos habang tayo po ay may pagkakataon. Huwag nating sayangin ang buhay na ito sa mga bagay ng mundo at kasalanan. Let us serve the Lord. We have only one life and we have only one chance to serve God. At sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Siya ang pinakadakilang regalo na pwede mong tanggapin ngayon, si Jesus Christ. Dahil walang katumbas na halaga o salapi yung pag-ibig sa atin ng ating pong Panginoon. Tayo po ay magtatapos pansamantala at manalangin sa Panginoon. I hope na naunawaan niyo po at malaya niyong ibukas ang inyong puso, mga kapatid, upang tanggapin ang pinakadakilang regalo na pwede niyong tanggapin sa buhay niyo. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ay nagkatawang tao, pinako sa krus, pinagdusahan ang ating kasalanan. Huwag natin pagdudahan ang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Regardless kung ano man ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, mahal ka ng Diyos. At kung nais mo maramdaman ang pag-ibig ng Panginoon, buksan mo ang iyong puso, kapatid, at tanggapin mo ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko. Tanggapin mo si Jesus Christ sa buhay mo. Hayaan mo siyang maghari sa buhay mo. Hayaan mo siyang
Patawarin ka, baguhin ka, linisin ka sa iyong kasalanan. At hayaan mo ang Diyos na siyang maghari sa buhay mo habang ikaw ay nabubuhay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Tayo po ay muling manalangin. Mahal ko, walang inipilit ang puso. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat na naunawaan po namin kasama ng aming mga kababayan, taga-subaybay, na ikaw ang pinakadakilang regalo na pwede naming tanggapin sa panahong ito. Regalo na maaaring itinakwil ng maraming tao. Ngunit naunawaan namin na ikaw ang tunay na nagmamahal sa amin. Ikaw ang tunay na nagmamalasakit sa aming buhay. Panginoon, dalangin po namin, buksan mo po ang kaunawaan, puso at isip ng aming mga taga-subaybay sa radyo at maging sa Facebook Live. Maunawaan nila ang iyong pag-ibig, ang iyong plano ng kaligtasan, na habang may pagkakataon pa, kami sama-samang maglingkod sa iyo habang kami ay nabubuhay upang maging ito ay paghahanda sa iyong nalalapit na pagbabalik. Salamat, Panginoon, na ikaw ang pinakadakilang regalo na pwede naming tanggapin, asamin, at ma-enjoy sa aming mga buhay ang aming paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, magligtas ka po ng maraming mga kaluluwa. Tumawag ka pa ng maraming mga tao upang kilalanin ka at paglingkuran ka bago dumating ang iyong pangakong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon. Pagalingin mo rin po ang mga may karamdamang taglay sa umagang ito. Sinabi mo sa iyong salita na sa pamagitan ng iyong mga latay, kami ay may kagalingan. I declare healing, miracle upon the lives of our listeners and viewers na nakakaranas ng karamdaman at mga sitwasyong may hirap sa kanilang mga buhay. Salamat po, Diyos. Purihin ka. Pagpalain mo rin ang lahat na mag-share nito upang marami pa ang maabot ng mga kababayan po namin sa pamagitan ng Facebook Live. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakishare-share lang po ng ating episode ngayong umaga. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare, na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin sa isang oras na programa. Pagpalain kayo ng Panginoon at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa ating buhay. Kung ako'y naroon at